Sa wakas nga mga mare, may papakita na nga namin sa inyo etong bahay nga dito malapit nga sa ating kubo. Kaya naman, ayan, inaayos na nga rin yung magiging pintuan nga natin dito. Marami nga nagtatanong kung tayo daw ba nagpatayo ng bahay na to. Hindi nga mga mare, nabili na nga namin to kasama to. Literal na box nga lang to mga mare. Tapos naisipan nga namin gawin nga namin tong bodega. Para yung mga hindi natin nagagamit dun sa bahay nga natin, dito nga namin dadalhin. Kaya nga lang nagbago nga yung isip nga namin. Sabi nga namin ni Ran, bakit hindi na nga lang dito kami nga tumira at bumukod? Tal ay malapit lang naman to mga mare sa atin. Lalakarin mo nga lang, ayan, dito na nga tayo agad. Bukod nga doon, malapit nga ito sa bahay kubo natin at sa mga taniman. Mula nga nung natapilok nga itong si Ran, kinakabahan na nga rin siya baka matapilok nga si mama at karga nga si Gael. Kaya naman naisipan na nga lang mga mare, sementohin at ilagay na nga lang tong malilit nga na bato. Ang ulam pala natin ngayon ay kaldereta at eto nga si tatay, naglalagay na nga rin siya dito ng design ng mga bato. Marunong pala si tatay magganito. Habang sa kabila naman nga mga mare, abalang-abala pa nga rin dito. Binago nga namin yung design nga ng bahay na to. Ilagan nga namin siyang isang kwarto nga mga mare. Tapos dalawa nga pintuan nito, inalis namin, ginawa ng bintana. Mare namin na pagdesisyon nun dito tumira. Sayang din naman nga mga mare kung gagawin bodega, kung pwede naman nga tirahan. Naisipan kasi namin nung una dito nga magiging trabaho nga natin. Pero pwede pa rin naman tayo magtrabaho nga dito mga mare dahil malapit rin naman to sa kubo natin. Sa wakas nga naikabit na nga etong pintuan nga dito sa harapan. Kaya naman nakabis itong si Ran kasi bibili nga siya mga mare ng pintura at tuwang-tuwa siya, ang ganda nga doon ng kinilabasan. Mas maganda nga to mga mare kasi nga ilalagay lang kasi may mga aso nga tayo na mahilig nga dumumi. Pag nga nakadikit na, pwede na nga siyang diligan na nga lang mga mare ng tubig para mawala nga yung mga dumi. At eto't abala pa nga rin sila. Si Kuya Mark naman tagapili nga dito ng malalaking bato. Meron kasing maliliit masyado kaya iniiwasan nga nila yun, kaya namimili nga sila ng medyo malalaki para mas mabilis. Tulong na nga sila ni Kuya Richard mga mare. Si Kuya Richard ang tagalagay na nga ng halo, si tatay naman ang tagadikit. Natuwa nga din ako mga mare, ang tiyaga nga ni tatay magganito. Halos aabuti na nga sila dyan ng gabi dahil nga sobrang dami. Sila Ran nga hindi na nga na-vlog pero bumili nga sila ng pintura kasi nga mga mare, kinakalawang na rin talaga to. Kung nandito na nga tayo, hindi rin maganda kung may mga kalawang na nalalaglag, lalo na kung kakain nga tayo o kaya naman nakahiga, baka mapuwing yung bata. Hirap na nga mga mare. Kahit naman nakabukod tayo, tiyak naman andito lang din naman sila mama. Sabi ko nga maglalagay kami dito ng TV tapos nakahiga nga kami nila mama, nanonood kami, lalo't malapit na nga maipalabas yung Encantadia. Banggit ko lang yun mga mare dahil isa nga yun sa paborito nga naming palabas, lalo na nga dati. Lalo ko dati nakikinood nga lang kami kahit nga sa labas ng bintana, masayang-masaya na kami basta naririnig namin yung Encantadia noon. Pero ngayon nga iba na, pwede na nga kaming sabay-sabay nanonood at na habang nakahiga nga nagkukwentuhan, o diba? Mas maganda nga yun mga mare. O siya, eto nagpipintura pa nga rin sila dito. Sa mga nagtatanong kung bakit nga nandito sila Kuya Brel, eto na nga ang sagot. Pero mamayang gabi lang ay uuwi na nga sila sa Abra dahil nga malapit na nga ang butuhan. Kaya medyo hinahabol din talaga nila ang oras. O siya, eto't malapit na nga mga maring matapos. Ang ganda nga na pagkakagawa nga ni tatay. Ito nga si Kuya Mark, hindi pa rin nga tapos kapipili nga dito mga mare. Nahapon na naman nga, ayan, nag-asikaso na nga sila Eric para nga magdilig at tumulong na nga rin dyan si Kulot. Ito ang si Ran, pagkatapos siya magpintura, inasikaso na nga rin niya yung bagong tanim niya ng kalabasa. Tuwang-tuwa nga nung nakitang buibitak na nga daw yung lupa, ibig sabihin nun malapit na nga tumubo yung tanim niya. Rin talaga ang ganda ng kamote natin dito mga mare, tingnan nyo naman. Abay, berdeng-berde nga, ang ganda nga sa mata. Pero hindi rin talaga kumpleto yung hapon mo kapag hindi ka nga nagkakape sa hapon. Kaya naman nga nung nakita nga niyang may nagkakape, nakasabay na nga rin siya mga mare. Dahil nga yung mga sili nilalagay niya nga ng tali, paano ba naman, napakadaming bunga, baka nga matumba. Alam ko may sinisenya siya dyan, hindi ko na nga lang maalala kung bakit nga. At eto, nandito rin ako nakikipagkwentuhan. Eto nga, at anong oras na nito, alas 11 na. Kasi ni Kuya Mark, kaya niya na nga rin magbiyahe, kaya ayun mga mare, aalis na nga rin sila para maaga silang makauwi nga ng Abra. Bago nga yun mga mare, ayun, nagpaalam na muna nga sila. At eto nga si Gael nga natin, hindi na naman maipinta ang mukha kasi kagigising nga lang. Pag kasi ganitong oras ay tulog na nga itong batang ito, kaya nga lang nagising nga din mga mare. Nga din siguro na may alis kaya naalimpungatan din, kaya bago umalis eto nakipagpaalam muna nga sila. Kasi tiyak na matagal-tagal na nga rin ulit kami magkikita mga mare dahil sa sobra namin ginagawa at busy rin sila. Kaya kami sumama mga mare kasi nga alam niyo naman botohan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.